Mahilig ka bang dumalo sa mga pista? Sa mga fiesta? Pistahan? Ako kasi, hindi. Hindi ako mahilig sa mga masasayang bagay. Kahit nga mga kaarawan, binyag, kasalan. Hindi ko yan pinupuntahan. Namin ng asawa ko. Dahil sa iisang dahilan. Ilag na ilag kami sa mga tao. Dahil kapag pumupunta kami sa mga ganyan, lagi nila kaming tinatanong ng, kailan ba kayo magkakaanak? Ang tagal nyo na mag-asawa, bakit hindi kayo makabuo? May kulang ba sa pagmamahalan ninyo? Sabihin mo, anong problema, baka matulungan namin kayo. Uy, mag-anak na kayo, tumatanda na kayo, hindi na kayo pabata. Kailan ba ako magkakaapo sa inyo mga anak? Bilis-bilisan nyo na ang pagkilos, tumatanda na ako. Sa mga magkakapatid at magpipinsan, kayo na lang ang walang anak. Sir Paul, naririndi ako tuwing naririnig ko yan. Paulit-ulit, hindi nila alam. Sobrang sakit para sa amin. Sobrang nakaka-depress, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Sino ba namang ayaw magkaanak, hindi ba? Kaya nga kami nagpakasal ng asawa ko noon para bumuo ng pamilya. Pero bakit napakaraming insensitive na mga tao? Yung walang pakialam. Yung basta-basta na lang sinasabi yung mga nasa isip nila kahit ang hindi nila alam, nasasaktan yung mga sinasabihan nila. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang sarili ko. Ako ho si Josefa. May edad na sa kasalukuyan. Gusto kong ibahagi ang karanasan namin ng asawa ko sa inyo. Isang karanasan na siguro ako maraming makaka-relate. Partikular sa mga mag-asawa na hindi makabuo ng anak. Heto ang kwento namin. Sana may mapulot kayong aral sa karanasan na ito. Ang asawa ko po ay itatago na lang natin sa pangalan na Minandro. Hindi niya po tunay na pangalan. Ayaw niya po kasing magpakilala. Pero yung Josefa po, tunay ko po yung pangalan. Balik po tayo dekada 90, 1995. 4 na taon na po kaming mag-asawa ni Minandro noon. Malapit na po kami mag-30 niyan pareha. At sa totoo lang, gustong-gusto na talaga naming magkaanak. Lahat ng paraan ginagawa na po namin. Uminom ng herbal, magpunta sa mga doktor, magsimba sa mga simbahan, sa mga ribulto, at kung ano-ano pang mga seremonya. Siguro nga lahat ng posisyon sa pakikipagtalik na gawa na namin. Kung anong oras, kung ilang bayo, yung timing, yung romansa at kung ano-ano pa nagawa na talaga namin. Masasabi kong hindi kami nagkulang, Sir Paul. Ngunit, hindi ko po talaga malaman-laman noon kung bakit hindi kami makabuo ng asawa ko. Base naman sa mga lab test namin noon, okay naman po yung similya niya. Yung matres ko okay rin naman po. Yung egg cells ko. Maayos naman po ang aming pagmamahalan. Kaya talagang takang-taka ko kung bakit hindi kami makabuo. Dati nga, dumating pa nga sa point na gabi-gabi, umaga, ginagawa namin yun. Yung tipong kahit wala ng sarap, para lang makabuo ginagawa po namin. Base naman po sa mga doktor, meron naman daw talagang ganoon. Yung kahit healthy at walang problema sa katawan ng mag-asawa, matagal makabuo. Ang payo lang sa amin noon, inumin ang mga kailangang inumin, mga supplements at kung ano-ano pa. Huwag mainip, magtiyaga. Makakabuo rin kami. Kaso Sir Paul, inip na talaga ako noon. Inis na inis ako. Nagsimula na ako magalit sa Diyos noon. Bakit hindi niya kako kami bigyan ng anak? Isa lang naman ang hinihiling namin. Hanggang isang araw noon, Sir Paul. Mag-isa po ako noong nagsimba sa simbahan ng Quiapo. Hindi na po ako nagtatrabaho nito kasi base sa doktor, kung gusto ko raw talagang magkaanak, tumigil na lang daw muna ako sa bahay para maiwasan ng stress. Sa totoo niyan, wala namang problema kahit huminto ako sa trabaho noon dahil may ipon naman kami. Maganda rin ang trabaho ng mister ko. Kaya yun,
Nagsakripisyo talaga ako noon. By the way, isa po akong bank teller noon. Ganon katindi ang sakripisyo ko. Para lang magkaanak. So heto na nga po. Habang naglalakad po ako sa labas ng simbahan, bigla po akong may nakatitigan na isang matanda. Yung matanda na iyon, nasa bangketa. May pwesto po siya. Nagtitinda po siya ng mga salabat, mga kandila, mga bracelet at kung ano-ano pa. Sa hindi ko malamang dahilan, lumapit po ako sa kanya. Hindi pa nga ako nagsasalita, inunahan niya na po ako. Iha, hindi ka ba magkaanak? Medyo nagulat po ako noon. Nagtaka, kinabahan din. Paano niya nalaman? Huwag ka nang magtanong. Gusto mo bang magkaanak? Paano niyo po? Sabi ko, huwag ka nang magtanong. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang magkaanak? Gusto po. Gusto po. Pues, pumunta ka sa lugar na ito. 2 linggo pagkalipas ng araw na ito, magaganap ang kapistahan ni San Bilirio. Siya ang sumasagot sa mga mag-asawang hindi magkaanak. Pumunta ka dyan. Tiyak, matutugunan ang nais mo. Sa totoo lang, talagang nakakakilabot ang paraan ng kanyang pagsasalita. Weirdo yung matanda. Tipikal na tindera sa Quiapo. Pero sa hindi ko po malaman na dahilan, para bang nagkaroon ako ng pag-asa. Para bang ginanahan ako. Lahat na po sinubukan ko. Doktor, simbahan, mga manggagamot, hindi tumalaba. Ano pa bang mawawala sa akin? Ba't di ko po subukan? Inabot ko po yung papel na sinulatan niya ng address. Pampanga po ang nakalagay. Ngumiti lang po sa akin ang nakakaloko ang matanda at ako naman, kumuha po ng pera sa wallet, inabot ito sa kanya. Hindi ako tumatanggap ng bayad. Mas maigi, kay San Bilirio ka na lang mag-alay. Pero hindi pera ang gusto niya. Ano pong alay ang gusto niya kung ganun? Malalaman mo kapag nandoon na kayo ng asawa mo. Pagkatapos noon, Sir Paul, ay nagkaroon na po siya ng customer. Kaya hindi na po siya tumugon sa akin. Ako naman, naglakad ako palayo. Muwi sa amin. Sa pag-uwi ko nga, naabutan ko ang asawa ko. May mga dala itong prutas, gamot, supplements at kung ano-ano pa. Lahat yon ay para makatulong nga sa pagbubuntis ko pero hindi ko yun pinansin. Sinabi ko sa kanya ang bagay na iyon. Sa totoo lang, nakita ko naman sa kanya ang pagdududa at pagtataka. Mahal, sino yung San Bilirio? Tagal ko ng Katoliko pero wala naman ako narinig na San Bilirio. Ako din naman, mahal. Hindi ko pa narinig yung pangalan na yun pero maganda kasi ang kutob ko rito eh. Subukan natin. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha ng asawa ko pero siguro dahil na rin sa nakitaan niya nga ako ng pag-asa, hindi na po siya tumanggi. Umuo siya. Makalipas po ang 2 linggo. Araw na nga po nung kapistahan ni San Bilirio. Nasa bandang Pampanga na po kami nito. Malapit kami sa bundok ng Arayat noon. Liblib, mabukid, mapuno po ang lugar at matatanong mo talaga sa di kalayuan yung malaking bundok Arayat. Madaling araw nang umalis kami at dumating kami doon, nakasikat na po ang araw. Maulan po ang mga panahon na iyon. Kung di ako nagkakamali meron pong bagyo. Malamig ang panahon noon. Pero ewan ko, meron talaga akong nararamdaman noon na mas malamig pa. Nanginginig nga ako eh. Ewan ko, excitement ba yon? Kaba? Hindi ko talaga alam. Hindi po nagtagal sa pagtatanong-tanong po namin sa mga lokal doon. Nakarating na rin kami doon sa tinutukoy na address. Isa itong malaking compound.
Nasa gitna ito ng bukid. Tapos meron pong bakod ito. Yung bakod po na yun, barbed wire lang naman. Tapos may bakal po na gate. Hindi ka talaga makakapasok sa loob kung hindi ka papasok doon sa gate. At doon po sa tapat ng gate, meron po ako nakitang kakaibang disenyo. Buwan po ito. Tapos may 2 star. Tapos meron pong malaking mata sa gitna. Ganoon na ganoon yung nakalagay doon sa sulat na ibinigay sa akin ng matanda sa Quiapo. Nang makarating kami doon sa may tapat ng gate, hindi na po kami bumusina. Kusa pong nagbukas ang gate at pagkita po namin, meron pong mga tao doon sa loob. Meron din mga katiwala. May mga sasakyang nakaparada. May mga bahay po doon. Gawa naman po sa bato. May mga kubo-kubo rin. Hinarang po kami nung nagbukas ng gate. Magandang araw ho. Magandang araw. Pinapunta ho kami rito ng isang matanda na nagtitinda ho sa Quiapo. Sabi ho, tumutulong raw ho kayo sa mga... Hindi na po. Oo. Dadalo ho kayo dito sa pista ni San Bilirio. Gusto niyo po makasaksi ng himala? Oo. Tama ho. Kung ganun sige ho, iparada nyo lang ho dito yung sasakyan ninyo tapos pumasok na lang ho kayo doon sa malaking bulwagan. Malapit na ho magsimula ang seremonya. Bilisan nyo ho, magsisimula na po maghimala si San Bilirio. Nagtaka naman ako, Sir Paul. Maghimala si San Bilirio? Ano ba si San Bilirio? Ribulto? O tao? Matapos po makapagparada, dumiretso na nga po kami doon sa malaking bulwagan. Malaking bahay po ito, hindi. Para po itong malaking chapel. Pagpasok namin sa loob, marami pong tao. At napansin ko na parang halos lahat mag-asawa o di naman kaya mag-partner, lalaki at babae. Siguro yung mga nasa 20 pares po ang nandoon. Tapos nakita ko po yung mga taong nandoon sa harap, doon sa parang altara. Lahat sila ay nakasuot ng kulay pulang kasuotan. Iba-iba, may t-shirt, may long sleeves, may polo. Pero yung nasa gitna po, siya lang yung bukod tanging naiiba ang kasuotan. Kulay itim po ito. Tapos para pong pampari ang kasuotan niya parang roba. Tapos doon po sa mga damit nila, may iisa pong disenyo. Buwan, bituin at mata. Katulad ng mga disenyong una naming nakita doon sa gate pati doon sa papel. Iba ang pakiramdam ko noon sa totoo lang. Kinakabahan ako. Pero mas nananaig po na natatakot ako. Para ka ako may mali Pinapwesto naman po kami sa isa sa mga upuang nandoon. Nakatayo na po silang lahat kaya tumayo na lang din po kami. Kasabay po nito, magandang umaga. Maligayang kapistahan. Maligayang kapistahan. Ako, si San Bilirio. Nangilabot ako. San Bilirio? Yung lalaking nakaitim? Alam ko iisa ang inyong kahilingan, ang magkaroon ng supling. Ibibigay ko yun sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang mga mag-asawa, ang mga magkapares. Siyang-siya sila. Ako naman hindi ko magawang pumalakpak o tumawa kasi nga natatakot ako. Ang asawa ko naman halatang napipilitan pero pumapalakpak na lang din siya. Pumila po sila isa-isa. Dahil kami ang nahuli, kami po ang nasa pinakadulo. Lumapit sila kay San Bilirio. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapangyarihan. Sa pamamagitan nito ay magkakasupling kayo na matagal nyo nang ninanais. Ngunit tandaan nyo, akin na ang mga kaluluwa ninyo sa oras ng inyong pagpanaw. Doon na ako nang nilabot. Lahat sila, Sir Paul. Ito ang sinasabi. Maamahing San Bilirio, patawarin nyo kami sa aming pagkakasala. Kapalit ng aming pinapangarap na supling, ibibigay namin sa inyo ang aming kaluluwa sa aming pagpanaw.
Paulit-ulit nilang sinasabi yan. Sabay-sabay, dahan-dahan, pero malakas, paulit-ulit nakakakilabot. Sa hindi ko malamang dahilan, hindi ako makagalaw. Mga mata ko lamang po ang naiigalaw ko. Pagbaling ko ng lingon doon sa asawa ko, miski siya hindi rin makagalaw. Nanlalaki pareho ang mga mata namin nagtitinginan. Ni salita hindi namin magawa. Pagkita namin sa harapan, yung mga mag-asawa, nakita namin na hinihiwaan po ni San Bilirio ang mga palad nito. Tapos yung mga dugong umaagos mula doon, nilalagay po sa baso at iniinom po isa-isa ni San Bilirio. Kasabay nito, nakita ko na naging itim ang lahat ng mata ni San Bilirio. Habang umaagos ang dugo ng mga mag-asawa sa kanyang bibig, tawa siya ng tawa. Gusto niyo magkaanak? Sige, ibibigay ko. Sige, sige! Akin na ang mga kaluluwa ninyo, akin na! Meron pong usok na lumalabas sa kanyang katawan. Itim ito. Hindi gaanong makapal pero kitang-kita mo. Nakakatakot siya, nakakakilabot. Para siyang halimaw na nasa loob ng isang tao. 3 pares na lamang po ang nasa harapan namin. Kusa kaming naglalakad papalapit doon kay San Bilirio. Wala kaming magawa. Ako noon nagdadasal ako. Panginoong Diyos, iligtas niyo kami. Gusto ko pong magkaanak. Pero hindi po sa ganitong paraan. Parang awa niyo na po, iligtas niyo po kami ng asawa ko. Kung hindi niyo po tinadhana sa amin na magkaroon ng anak, tatanggapin po namin, pero iligtas niyo po kami sa kampo ng kadiliman na ito. Pagkatapos ko pong mabigkas sa mga salitang yun sa isip ko, bigla po kaming nakagalaw ng asawa ko. Hindi ko alam kung papaano nangyari yun. Sinagot ba kami ng Diyos? Tinulungan niya ba kami? Pero hindi na namin sinayang ang pagkakataon. Magkahawa kami ng kamay ng asawa ko na lumabas ng bulwagan na iyon. At sa pinagtataka ko nga, kahit dinadaan lang namin yung mga tauhan o mga kasamahan ng San Bilirio na iyon, walang pumigil sa amin. Bagkus tumatawa lang silang lahat. Ang huling narinig ko nga, "Huwad! Huwad ang Diyos mo! Hindi ka ililigtas niyan. Hindi ibibigay sa inyo niya na ang hinihiling niyong anak." Nakalabas kami ng bulwagan na iyon. Nakasakay ng kotse at nakaalis ng compound na iyon. Nakalabas kami ng Arayat. Tapos, nakabalik kami ng Maynila. Iyak ako ng iyak. Galit na galit yung asawa ko. Binalikan namin yung matanda doon sa Quiapo. Sa pagkakataon na iyon, misteryosong hindi na po namin nakita ang matanda. Ipinagtanong po namin siya doon sa mga tao. Pero ni isa sa mga tindera sa mga lokal doon sa Quiapo, wala raw nakakakilala sa matanda na iyon. Nung araw po na iyon, humingi kami ng kapatawaran sa Diyos. Sa pare, nagdasal kami ng nagdasal. Humingi ng kapatawaran. Truman-truma ako sa nangyari. Ang gusto nga ng asawa ko noon, magsumbong kami sa pulis. Pero pinigilan ko po siya. Baka magkaroon pa kami ng problema. Mukhang malalaking tao ang nasa likod ng samahan na iyon. Baka ikapahamak pa namin yun balang araw. Lumipas po ang mga panahon. Mas lalo po ako nawala ng pag-asa na magkaroon ng anak. Sa totoo niyan, tinanggap ko na nga lang po yung tadhana namin noon. Wala na akong pakialam. Umattend kami sa mga birthday parties, fiesta, kasalan, binyagan. At kapag tinatanong kami ng mga kapamilya namin, kaibigan namin, kamag-anak, kailan daw ba kami magkakaanak? Ang sagot ko lang, sa tamang panahon. Lumipas po ang 1 taon, Sir Paul. Dininig po ng Panginoon ang aming mga dasal. Nabuntis nga po ako. Sa normal na paraan.
Tama nga ang kasabihan ng iba na minsan, kung kailan mo talaga hindi ine-expect o inaasahan, doon ibibigay sa iyo ng Diyos yung mga dasal mo sa tamang panahon, kung kailan ka handa, kung kailan tama. Hi Sir Paul, share ko lang itong experience ko kasama ang pinakamakulit kong kaibigan. Pinsan pala. Best friend ko po kasi siya eh. Mas lamang na feeling kong kaibigan siya kaysa sa feeling kong pinsan siya. Well anyway, ako po si Bing at siya naman po si Glomar. Matagal na po nangyari ito, mga dalaga pa po kami. Ngayon kasi may mga kanya-kanya ng pamilya, may mga anak na rin po. Naganap po ito 1991. College student pa lang po ko niyaan. Nga pala, sa Capiz po ito nangyari. Pero hindi naman po ako taga Capiz noon. Taga Maynila po ako. Kung bakit naman kami nandoon sa may Capiz, nagbakasyon kasi kami ni Glomar doon sa paborito naming lola, ang nanay po ng mga nanay namin. So heto na nga po. Wala kaming magawa noon sa bahay ni lola. Nga pala kaming dalawa lang po ang nagbakasyon doon. Kasi kami lang naman po yung mahilig bumisita kay lola. Taon-taon po yan. At graduating students na rin kasi kami noon. Ang nasa isip namin noon, baka yun na rin kasing huling chance para makabisita kami kay lola. Kasi pagkatapos namin graduate, malamang magtatrabaho na kami niyan. Nakakalungkot nga kung tutuusin eh. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit nakakalungkot. Pero dako muna tayo sa original na kwento. Habang bagot na bagot ako doon at nagbabasa lang ng pocketbook, bigla naman akong hinampas ni Glomar. Sasabihin ko na nga sa iyo. Aray ko naman, ano yun? Bakit bigla-bigla ka nang hahampas? Pagkita ko kay Glomar, namumula ito. Ang laki ng ngiti sa kanyang pisngi. O bakit parang saya-saya mo naman? Kanina pa kita napapansin kanina ka pa parang kinikilig dyan. May nangyari ba? Huwag kami iingi kay lola Dapat hindi ko sasabihin sa iyo ito Nag-promise ako Pero sige na nga, best friend naman kita at pinsan ko rin na favorite. Hoy Glomar, ano yan? Bing, may nakilala ako. Taga rito rin. Naalala mo yung nagpunta ako ng palengke noong nakaraan? May nakilala ako doon. Si Jojo. At madalas na kami magkita kapag lumalabas ako. Kaya pala lagi kang wala Ang sabi mo may binibili ka lang. Lalaki na pala yung pinupuntahan mo, susumbong kita kay Uy wag mo susumbong, papagalitan ako noon. Baka isumbong pa ako kay mami and daddy. Ipapakilala na lang kita sa kanya. Sabi niya, may mga friends din daw siya na mga lalaki. Malay mo, may makapartner ka. Mamaya aalis ako. Pupunta ako doon sa gabi. Ngayong araw kasi na ito fiesta doon sa lugar nila. Inaayay niya ako. Ayun. Sinabi ko na sa'yo para kasama ka. Ayaw niyang ipasabi sa'yo kasi baka raw magsumbong ka. Mapagalitan ako ni Lola. Isusumbong talaga kita. Huwag na, ito naman. Minsan lang akong lumandi Ikaw, pag may boyfriend ka, lagi kitang sinasamahan. Third wheel ako palagi. Tapos ngayon lang ako nagganito, babawalan mo ako? Napatigil naman ako. Totoo yun. Sa amin dalawa kasi, ako ang mas habulin. Mas maganda ako sa kanya Char. Ang pinupoint ko lang kasi, nandoon kami hindi para lumandi, para makipag-bonding kay Lola. At ang kabilin-bilina ng Lola namin, wag na wag kaming makikipag-usap sa kahit na kaninong hindi namin kakilala doon nga sa Capiz. Sige na, huwag ka na magalit. Baka may mga friends din siya na lalaki. Sabi niya naman meron daw Hayaan mo, hahanapan kita dun mamaya Di ba wala ka namang boyfriend ngayon? Wala na po akong nagawa, Sir Paul. Napakamot na lamang ako sa ulo. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, diretso po kami sa kwarto namin. Naghintay lang kami ng ilang sandali at alam namin, tulog na ang lola namin noon.
Dahan-dahan kaming lumabas ng bahay. 10:00 po ng gabi. Nakarating kami ng plaza at nandoon na po kami hinihintay nitong si Jojo. Nagulat ako kasi iba ang inaasahan ko. Akala ko kasi noon, tipikal na probinsyano lang itong si Jojo. Pero nagulat ako dahil ang gwapo po niya. Maputi, hindi, maputla, matangkad, tapos makisig po ang pangangatawan. Hoy Glomar ha, okay din pala ang mga type mo. Bakit? Pogi ba? Pwede na. May kasama siya oh, ipakilala mo ko. Kukurutin kita dyan sa singit. At yun na nga po Sir Paul. Ipinakilala nga po ako ni Glomar kay Jojo. Habang si Jojo naman, pinakilala niya doon sa pinsan niya rin, si Michael. Pares po silang mga tisoy, guwapo, makisig, matatangkad. At sa totoo lang, ibang-iba yun sa mga nakikilala at nakakausap namin doon sa baryo po ni Lola. Mabilis ko pong nakapalagayan si Michael. Mabait naman po siya. Tapos may sense of humor din. Hindi ko na nga namalayan nakarating na pala kami sa liblib na baryo po nila. Kaya ako nasabing liblib. Ang dami po naming dinaanang puno Pasikot-sikot pa na daan yun. Tapos yung daan po rough road. Pero nakarating naman kami. At sa pagdating namin doon sa baryo nila, fiestahan nga po ang sumalubong sa amin. May mga tugtugan, may mga nag-iinuman, may mga lasing na. Basta isang tipikal na baryong may piyesta. Ang siya-siya nga Actually, first time ko lang din po makaka-experience ng piyesta noon doon sa Capiz. Ang alam ko lang kasi na piyesta sa Maynila. Doon pala, kung saan mo gustong pumunta, basta may handaan na bahay, pwede papapasukin ka. Kumbaga welcome na welcome ka kahit hindi ka nila kakilala. Basta nga mapadaan ka lang sa tapat ng bahay nila, aalokin ka At alam nyo ba, dami kong nakainan noon na bahay. Hindi kasi kami nagpakabusog sa dinner noon. Ang sabi kasi sa akin ni Glomar, kakain nga raw kami doon ng kakain. Mababait yung mga tao doon sa baryo na iyon. Ang saya talaga nilang kasama, ang babait din. Hanggang sa maya-maya Sir Paul, nakarating na kami doon sa bahay nila Jojo at Michael. Nagtaka nga kami. Kumpara kasi sa ibang mga bahay na napuntahan namin, yung bahay po nila, tahimik. Oo, marami pong tao doon. May mga kumakain, may mga nagiinom pero ang katakataka, tahimik lang po silang lahat. Kumbaga parang chill party lang. Binaliwala lang namin yun. Ako sa totoo lang, harot na harot kasi ako noon. Ang gwapo ka ako ni Michael. Mas gwapo pa sa mga naging ex ko sa Maynila. And honestly, napapahangan niya nga ako kasi para po siyang amboy ko magsalita. Parang hindi pa nga ako nakarinig sa kanya ng pagkabisaya o pagkabarok Kaya mas lalo po akong nato-turn on. Ganon kasi yung mga tipo ko talaga. Pinainom nila kami doon since busog na nga kami. At habang nakikipagkwentuhan at inuman kami sa dalawa, napapansin ko na yung ibang mga tao doon napapatingin din po sa amin Kapag nakikita ko nga sila, tinatanguan nila ako, niningitian. Ako naman napipilitan lang din silang tugunan. Basta ang weird talaga ng pakiramdam. At habang tumatagal kami doon, napapansin ko po na parabang ibang-iba na ang pakiramdam. Yung saya ng piyesta, yung enjoyment, parabang nawawala na. Parang may mali Malakas po ang tolerance ko sa alak. Kabaliktaran po ni Glomar. Si Glomar noon pulang-pula na, bangenge na. Ako naman, nagpapanggap po na lasing-lasing na. Pero deep inside, nakikiramdam lang ako. Tapos yung tagay na inaabot sa akin, pasimple kong itinatapon sa gilid. O di naman kaya minumumog ko lang. Tapos sinasama ko po sa tubig na chaser. Tapos nagpapanggap lang ako na lasing talaga. Napansin ko rin na unti-unti na rin pong nababawasan ang mga bisita nila. Hanggang sa maya-maya, may narinig po ako sa di kalayuan. Matanda itong babae. Pabulong lang ang pagsasalita niya, pero narinig ko po siya talaga. Kailan ba natin kakainin yan?
Gutom na ako. Magaganda ang mga nakuha nila Jojo at Michael ah. Mga tagasan ba yan? Tayo? Taga Maynila. Mga mangmang. Nangilabot naman ako sa sinabi ng matandang babae. Anong ibig niyang sabihin? Kami ba ang tinutukoy niya? Kakainin niya kami? Bakit? Teka, ano bang meron? Maya-maya Sir Paul. Maya-maya ho, si Jojo po, inakay po si Glomar. Si Glomar naman dahil bangay nga, sumama naman ito. Sandali, saan mo dadalhin si Glomar, Jojo? Ihiga ako lang sa kwarto, lasing na tong pinsan mo. Hindi, uuwi na kami. Ano ka ba? Dumito na kayo matulog, masaya dito. Hindi, uuwi na kami ng pinsan ko. Napataas po ang boses ko noon at napansin ko na lahat po sila, yung mga tao doon, napalingon po sa amin. Nakita ko na parang may galit yung mga tingin nila. Nakakakilabot. Pinanlilisikan na kami ng tingin ng iba. Samantalang si Jojo at Michael naman, nagkakatinginan. Michael, bitin pa yata sa alak si Bing oh. Painumin mo nga. Ayoko, aalis na kami. Hindi kayo aalis. Pagkain namin kayo. Nagulat na lang ako noon nang sa harap po namin ni Glomar, nagbago po si Michael ng itsura. Mula sa gwapo at halos perpektong mukha, naging isa siyang halimaw. Hinawakan niya po ako, pero nagulat na lamang ako noon nang bigla pong uminit ang kwintas na nasa dibdib ko. Pagkatapos noon, bigla po itong umilaw ng pagkalakas-lakas. Nakakasilaw nga para bang may flashlight doon sa aking dibdib. Tapos pagkita ko, yun po yung pendant na bigay sa akin ng lola ko. Kasabay po noon, nagliwanag na rin po yung kwintas at pendant ni Glomar. Mga bigay po yan sa amin ng lola ko. Mga ginto po yun ha. Ang pinagtataka ko noon, dahil nga po lumiwanag po ito, silaw na silaw sila Michael at Jojo, gayon din yung mga kasamahan nila doon sa bahay. Tapos yung mga parte ng katawan nila na natamaan ng ilaw, nasunog po Sir Paul, as in umapoy talaga. Habang nagkakagulo sila sa pag-apula ng mga apoy sa katawan nila, sinamantala ko na ang pagkakataon. Hinila ko si Glomar palabas ng lugar na iyon. Wala namang pumigil sa amin. Nang makabalik na kami doon sa mataong parte ng baryo na iyon, sinabi namin sa kanila ang nangyari. Nagkagulo nga sila. Basta yung iba sa kanila, sumugo doon sa lugar nila Michael at Jojo. Pero kami, wala na pong alam sa mga nangyari kasi may iba pong tumulong sa amin. Pinasakay po ng tricycle at sila na po ang naghatid sa amin pabalik doon sa mismong bahay ng lola ko. Madaling araw na noon, 1:00 o 2:00 ata. At nagulat nga ako noon kasi nandoon si lola. Inaabangan niya kami. Pagkababa namin doon, nagulat kami dahil sinalubong kami ni lola at niyakap niya kami. Pinaliwanag namin ang lahat, gayon din yung mga lokal na naghatid sa amin doon. Napag-alaman namin na yung pamilya daw doon sa dulo, bagong lipat lang daw doon sa baryo nila. 1 buwan mahigit bago yung pista nila. At sa totoo niya naghihinalang araw sila sa mga yun At noon nakumpirma daw nila na mga aswang araw yun. Balak daw nila kaming kainin. Pagsaluhan doon sa pista nila. Napag-alaman ko Sir Paul na kilala pala si lola doon sa lugar na iyon. Kilala siya bilang isang magaling na albularya. Di namin alam yun. At yung mga kwintas daw namin kahit ginto raw yun, meron daw yun mahika. May desal. Kaya raw ito nagliwanag. Dahil nilagyan daw ni lola yun ng dasal para kung sakaling malagay daw kami sa alanganin, ililigtas daw kami nito. At yun nga po ang nangyari. Sorry kami ng sorry kay lola noon. Pinagalitan noong una pero sa huli, napatawad niya rin kami. Sa kalandian namin, ayun, muntik na kaming kainin ng aswang.
Natapos naman po ng maayos ang bakasyon na iyon. At eto po ang nakakalungkot na parte. Yun na nga po talaga ang literal na huling bakasyon namin kay Lola kasi makalipas lang pong ilang buwan nawala na po siya sa amin. Ito po ang karanasan namin ng pinsan kong si Glomar. Sana po may nakuha kayong leksyon. Huwag kayo basta-basta pupunta sa mga piyesta. Dahil baka mamaya, yung mga nag-imbita pala sa inyo, pogi nga. Aswang naman. Hello Sir Paul. Dodong Lalam po. Kwento ko lang tong karanasan ko kasama ng mga kumpare ko. 1999. Yan po yung mga panahon na dumadayo pa talaga ako ng lugar para lang po mag-inom, para magwalwal. Nagtatrabaho na po ako niyaan. Wala pa po akong pamilya niyan. Single pa lang po ako. Kaya lahat ng gusto ko nagagawa ko. Isang araw po noon, inaya ako ng mga kumpare ko. Inom daw kami. May pesta daw kasi doon sa may silang. Ako naman, kapag ganyan, laban lang, punta lang. Inuman yan So heto na nga. Pagdating namin doon sa lugar na iyon, medyo nanibago po ako. Kasi liblib na lugar po ito Mapuno, magubat, mahalaman. Ibang-iba po sa lugar namin sa may area. Ganun pa man hindi ko naman yun inurungan. Ang daming alak ang daming pagkain. Nga pala yung pinuntahan po namin doon, kaibigan lang din po ng kumpare ko. Ang dami namin noon, siguro mga nasa 8. Tapos yung dinayo po namin isang pamilya lang po. Mag-asawa sila, tapos may 3 anak. Bali yung kaibigan po ng kumpare ko noon, yung padre di pamilya ng pamilyang iyon. Mabait naman po ang pamilya na iyon. Welcome na welcome kami at ang pinaka nakakatawa doon, asikasong-asikaso kami. Ang dami nilang handa, may lechon pa nga Tapos ang daming pwedeng pampulutan, kaya tuwang-tuwa naman ako. Kung alak, malulunod ka na lang. Pwedeng hard, pwedeng may halo, pwedeng beer. Bahala na raw kami. May mga bisita rin po sila doon. Mga kamag-anak nila. Pero hindi naman po masyadong marami. Panaka-naka lang po yung pagpunta. Kakain lang doon tapos aalis. Samantalang kami halos buong magdamag na doon Samantalang kami, nagsimula kami doon, lunchtime. Pero alas 9 ng gabi nandoon pa rin kami. Kalakasan pa mag-inom niyaan Toma lang ng toma. Ang plano din kasi namin, doon na kami matutulog. Malaki naman yung bahay nila at kahit sa sala lang kami matulog, talo-talo na. Pagsapit po ng alas 10 ng gabi, tuloy pa rin po sa pag-iinuman ang tropa. Kasama namin sa lamesa yung padre de pamilya na tatawagin na lang po nating Tomas. Mabait na lalaki itong si Tomas. Mas matanda siya sa amin noong mga panahon na iyon. Siya ay mga nasa late 30s na. Samantalang kami noon early 20s pa lang po. Pero kahit na ganoon, pasok na pasok pa rin po yung humor namin. Hanggang sa maya-maya, naglabas po siya ng pulutan. Sisig. Ang dami nga Sabi niya, "Oh, mga pare, misis ko nagluto niyan. Kainin nyo na habang masarap. Saglit lang kukuha lang ako ng yelo sa loob." Tuwan-tuwa naman kami, naglaway ako. Tagal ko na rin kasing hindi nakakakain ng sisig noon Yung isa sa mga kakumpare ko, naglabas po ng kalamansi. "Pare, patakan nyo ng kalamansi Oh, heto." Pinagbabatuhan niya kami ng naglalakihang bunga ng kalamansi. "Saan mo nakuha to? Baon ko yan. Nakalimutan kong patakan ng kalamansi yung mga pagkain natin kanina." Sabi ng misis ko, "Kapag kumakain daw tayo sa mga hindi natin kakilala, patakan natin ang kalamansi. Baka raw magbago." Ba't ko naman papatakan yung spaghetti, di ba? May tama yata yung misis ko Tawanan kami ng tawanan noon. Pero, yang sisig na yan, kailangan talaga nating patakan ng kalamansi. At oo, may punto siya doon. Dapat naman talagang patakan ng kalamansi ang sisig. Kanya-kanyang hiwa kami sa mga kalamansi namin.
Ang dami rin kasing sizzling plate doon eh. 4 yata yun. Bawat sulok ng lamesa ay meron. Ganon karami yung pulutan namin. Nang mahiwa, sabay-sabay naming pinataka ng kalamansi yung sizzling sisig. Hinalo-halo pa namin ito. Umasik-asik pa nga eh. Ang bango, nakakatakam. Nang mahalo namin, kanya-kanya kaming tusok ng tinidor. Sabay subo. Ang sarap. Pinakamasarap na sisig na natikman ko. Ang kaso, habang inunguya-nguya namin yung sisig sa aming mga bibig, napansin ko na parang may nagbabago sa karne. Imbis kasi na madurog-durog ko ito sa aking pagnguya, bakit akong parang pakunat ng pakunat at parang palaki ng palaki yung ibang mga parte. Tapos yung masarap na lasa, unti-unting napapalitan ng malangsa. Tapos biglang nakaamoy ako ng mabaho. Pagtingin ko nga doon sa sisig na nasa harapan ko, yung nasa sizzling plate pa, napadura po ako dahil nakakita po ako ng tenga ng tao. Kasabay naman noon ay nagsukahan yung mga kaibigan ko. Miski sila, pagkita ko sa mga plato nila ay nagbago na rin po yung mga karning sisig na nandoon. May mga ilong, may mga mata, may daliri, tapos yung lahat ng karne nagbago. Bumaho, nakakasuka, amoy imburnal, amoy nabubulok na laman, amoy patay na daga, mas malala pa, pinaghalo-halo. Sukahan kami noon. Nalabas namin yung mga nainom namin at yung mga nakain pa. At kasabay naman noon, lumabas na po si Tomas. May hawak-hawak na mga yelo. Gulat na gulat siya. Anong ginawa nyo? Bakit nyo pinataka ng kalamansi yung sisig? Hayop kayo. Hindi nyo dapat ginawa yon. Pagsisisihan nyo ito. Tumakbo pa palapit sa amin si Tomas at nakita ko na namula ang kanyang mga mata. Pero yung isang kumpare ko, yung nag-abot sa amin ng kalamansi, binatuhan po ng kalamansi si Tomas at tumama ito. Pagtama niya, grabe ang epekto nito kay Tomas. Parang bumaon pa nga sa katawan niya yung kalamansi kahit hindi naman masyadong malakas yung pagkakabato niya. Mga pare, tara na! Takbo! Mga aswang sila! Pagkasigaw noon ng kumpare namin, kanya-kanya kaming takbuhan. Parang sa isang iglap nga, nawala yung mga tama namin. Takbuhan kami. Hindi na nga namin alam noon kung hinabol pa ba kami ni Tomas. Basta kami takbo lang ng takbo. Hanggang sa makabalik kami doon sa may kalsada. Tapos saktong may dumaan na tricycle. Isang tricycle lang yun pero nagkasya kaming lahat. Sabi namin sa driver, babayaran namin siya ng malaki. Makaalis lang kami doon sa lugar na yun. Habang nasa biyahe nga kami, kinuwento namin sa driver yung nangyari. Yung driver naman, patawa-tawa lang. Marami ho talagang mga aswang dito. Mga nambibiktima ho. Lalo na kapag piyesta. Buti ho nakatakas kayo. Buti may dala kayong kalamansi. Marami ho kasing mga dayo rito na kapag pinupuntahan po nila yung mga nakatira sa liblib na lugar dito, hindi na ho nakakalabas. Ginagawa na hong pagkain ng mga aswang. Nang ilabot kami noon, di ko talaga lubos akalain na makaka-encounter ako ng aswang. Mula noon, hindi na po ako nakipag-inuman sa mga liblib na lugar. Maigi pa sa mga beer house o kaya naman sa tabing bangketa. At mula din po noon, lahat ng pagkain, ulam, pulutan, basta yung hindi ko kilala ang nagluto, pinapatakan ko ng kalamansi. Dalang kalamansi, base doon sa kumpare ko, pangontra sa mga aswang. Dito na lang po Sir Paul. Yan ang karanasan ko sa isang piyesta dito sa probinsya ng Cavite.